Sa Cebu, buhay pa ang alaala ng isa sa pinakadakilang mandirigma sa ating kasaysayan. Si Lapu-Lapu. Na pumatay kay Madiala at gumamit daw ng mga galaw sa bakbakan na naging ugat ng modernong Filipino martial arts o arnis. Sa kasalukuyang henerasyon, may mga kalahi si Lapu-Lapu na nagpapatuloy ng laban. Motor, sigasa. Mag-aaral sa senior high school sa Cebu City ang 18 taong gulang na si Camia Verano. Ganyan ako dress mo. Dress? Naka-dress? Ay, dress. Malapit. 11 hard yung sa inyo. Sa Litria, saktura, upat, estudyante. Yung Vicente, may pensa. Car lang kuya. Dito na tayo bababa. Sige, nauna na. Halina. Pagkatapos ng klase, hindi pa siya uuwi sa bahay. Lunes hanggang Biyernes, nagsasanay siya sa Kakoy Cañete 12 Pares Gym, kasabay ang iba pang kabataan mula sa iba't ibang paaralan. Dalawang oras ang kanyang ginugugol sa gym. Pagkatapos dito, hindi pa rin siya uuwi. Okay, Abo. Babalik siya sa campus ng University of Cebu para magsanay naman bilang kasapi ng Arnis Varsity Team ng kanyang high school. 2 oras din siya magsasanay dito mula Lunes hanggang Biyernes at mas mahaba pa tuwing Sabado. Ang potensyal ni Camia sa Arnis o Eskrima, nakita ng kanyang PE teacher noong nasa ika-7 baitang pa lang siya sa Ramon Duterte Memorial High School sa Cebu. Sabi niya na, Iha, baka gusto mong sumali ng Arnis. Kailangan namin yung mabibigat na timbang, kagaya ko daw. Sabi ko, sir, hindi ako marunong siya. Magte-train lang tayo. Baka may potential. May potential daw ako, sabi niya. At ayun, nag-undergo na ako ng training. Bakit niya sinabi may potential ka? 3 kaming mataba, sir. Tapos, pag nag-jog kami, ako yung nakakakumpleto yung mga exercise namin, daily routine namin, yung mga stretching, like yung mga drills, ganyan, yung cone, like pang volleyball, yan, pag nagtitin, sabi ni sir, halika nga dito, gusto kong kunin kita kasi may laro kami, kailangan namin timbang mo, kaparehas mo, tas mataas ako. Mula pagkabata, mabigat na ang timbang ni Camia. At madalas daw itong ipinapaalala sa kanya ng mga kapwa mag-aaral. Uy, nandyan na naman yung mataba, yung damulag, yung ganyan. Iiyak ako, sir, papasok sa classroom. Sabi ng teacher ko, anong nangyari? Ma'am, binubuli nila ako, ganyan. Yung teacher ko, sabi niya, kinausap na yung principal. Nag-meeting kami lahat. Na ako noon, grade 6, graduating na. Sabi niya, sir, nag-meeting siya about bullying. Bawal kayong manghusga ng ibang tao. Ayun. Yan. Hindi madali, sir, na until na nakamit ko tong timbang na to, may maraming mga challenges na dumating sa buhay ko bilang isang matabang player. Ganun.
Yun nga. Yes, sir. Walang ani sa doon, naiiyak. Naiyak lang ako sa story ko, sir, nung bata ko. Kaya di ko mapigilan luha ko, sir. Ang slash na to, short lang. Ha? So, ang target na sa ulo. Patakas ang target. Bukod sa pagbabawas ng timbang, may ibang nabago sa buhay ni Kamya noong sumali siya sa Arnis. Ang paglakas ng kanyang tiwala sa sarili habang nagiging kalubhasa. Tapos, ayun, yung lahat ng nambuli sa akin, wala na. Hindi ko na sana nakita kasi nag-transfer na yung iba. Tapos yung iba, yung mga classmate ko, wala. Sabi nila, napakagaling ko na raw. Malaki ang naging papel dito ng Kakoy Cañete 12 Pares Martial Arts School. Libreng tinuturoan ng magpinsang Arnis Master na sina Chuck at Miko Cañete. Ang mga mula sa pampublikong paaralan, babae man o lalaki. Kasi dito sa area namin, I think we have 4 public schools na ano lang, very close to our gym. So, kinokontak namin sila, yung mga coordinators nila. So, they have the opportunity to compete, not only locally, but internationally. Apo sina Chuck at Miko ng isa sa pinakakilalang Arnis Grandmaster sa Cebu, si Kakoy Cañete. Siya nagtayo ng Kakoy Cañete 12 Pares School ilang dekada nang nakaraan. May iba't ibang estilo ng arnis sa Pilipinas. Ngunit ang pamilya Cañete ang isa sa may malawak na impluwensya sa mundo ng arnis. I think one of his vision is really to spread out the FMA or the Eskrima. Bakit naisip niyang importante ang Eskrima? Bakit importante ang Eskrima para sa kanya? Aside from being a very effective form of exercise or self-defense, part ng culture ng Philippines kasi. Sa ibang bansa, yung nagturo ako sa Norway last month, so 50 participants, tapos may Filipino. He said, I feel very proud na nandun ka. Yung foreigners nagbabaw, ng respect sa'yo, nagli-listen sa mga sinasabi mo. Pero through martial arts lang yun nangyayari. Na they will listen, and then whatever you want them to do sa trainings, they will follow you. So through martial arts pala possible yan. May respect sila sa atin sa martial arts. Bagamat walang dokumentong nagpapatunay na arnis na ang gamit ni Lapu-Lapu laban sa mga mananakop, malalim ang paniniwalang yan sa Cebu. Paglipas ng panahon, nakabit na ang pagkakakilanlan ng arnis sa Cebu. Ngunit ang totoo ay may kasaysayan din ito sa Iloilo, Ilocos, Batangas at iba pang probinsya. Pati Hollywood ay napasok nito. Ang dakilang martial artist na si Bruce Lee ay nag-aral din ng arnis, kaya nakilala ang stick fighting sa pelikulang Enter the Dragon. May isang ngang Hapon na nag-aaral ngayon sa 12 Pares School sa Cebu. Nakaapat na balik na siya sa magpinsang Cañete. Jiu-Jitsu at Aikido ang una niyang inaral hanggang sa natuklasan niya ang arnis. So how did you discover Eskrima? I was interested in Jeet Kune Do, and the part of Jeet Kune Do is Filipino martial arts. Jeet Kune Do was founded by Bruce Lee, and Bruce Lee's student Dan Inosanto is a Filipino American, and his specialty is Filipino martial arts. So I saw his video in Japan and got to know the Filipino martial arts.
So how is Eskrima different from Japanese martial arts? In Jiu-Jitsu, they are practice for competition, not for street fighting or self-defense. But here, Eskrima is not only for competition. Yeah, they just practice for self-defense. And that's why you like it. Yeah, I like it. It's for everyday use. Yeah. Yeah. Halos taon-taon, nagdaraos ng Arnis Tournament ang Cacoy Cañete 12 Pares School na dinadaluhan ng atleta mula sa iba't ibang bansa. Yung distinct style ng 12 pares ay yung curving tapos medium to close range na kahit yung range natin very tight maka-move, maka-strike pa din kasi curving kasi pag may resistance dito, so wrist lang yung pinaikot, palo ulit, palo. So parang rapid, continuous striking. So parang bihira yung may lumalayo eh. Hindi tulad sa boxing, lalayo, iiwas, di ba? Ito talagang harap-harapan ng bakbakan eh. Kasi may protective gear. Oo. Pag may pain factor na, mag-iba na yung game. Kaya may ibang category kami na low armor. So some of them would describe it as kulata. Kulata means to beat up or gulpihin. Kasi wala nang armor. Padded yung stick pero walang armor. May pain factor. Pili kay ni kuha ka utang nga -1 siya pag ana nimo. Sa darating na Agosto, merong uling International Arnis Tournament dito para ipagdiwang ang ika-100 taong kaarawan ng Lolo Cacoy ni Chuck at Miko. Next, ready? Fight! Bagamat may armor, madalas nagkakapasarin ang mga lumalaban. Kahit tune-up fight lang ito, todo ang lakas ng palo. Katulad ng tunay na laban, may mga hurado at scorecards. Paano ba yung scoring dyan? Bilangan ng palo o ano? Parang may criteria ka. Gaya ng boxing, 10-point mas system. So 10 yung isa, yung loser 9. Pag defensive lang yung isa, tapos lamang talaga yung isa, so 10-8. So ganyan naka-base yung scoring. Tapos you have to consider the speed, combinations of strikes na pakita niya. Kasi walang skills kung ganito lang. Dapat may ipakita mo yung art. Mahigit 100 na ang parangal na nakamit ni Kamya sa larangan ng Arnis. Noong taong 2018, siya ang pinarangalang Athlete of the Year ng kanyang high school. Ang husay niya sa Arnis naging daan para mabigyan siya ng scholarship sa senior high school ng University of Cebu. Number one purpose ko, sir, bakit sumali ako ng Arnis at sa university ako nag-aaral para mas hindi malaki yung babayaran namin sa school. Sabi ko nga kahapon, 8 kami, magkakapatid, nag-aaral lahat. 4 yung elementary, 4 yung high school. Malaki talaga pa tulong ng Arnis, tulong ni sir, coach namin. Konti na lang babayaran namin, ganyan, allowances, ganyan. Kaya hindi ko talaga kaya iwan to, sir. At mahal mo naman talaga. Mahal ko Hindi ka talaga. naman napipilitan dahil lang Hindi, sa oo. makakatipid yung magulang mo. Ang kanilang coach na si Benji Zapanta, may iba yung pangarap pa para sa Arnis. Sa tingin mo,
Ano yung future nitong Arnis? Malawak pa ba yung future nito? Sa tingin mo? SEA Games, hopefully, by next year, another 2 years from now, or another SEA Games for Vietnam, and hopeful para sa Asian Games. And maybe by that time that I will become old, it will be in the Olympics. Who knows? So that is one of our dream. Arnis ang itinuturing na pambansang palaro ng Pilipinas. Isinabatas ito noong taong 2009. Kabilang ito sa palarong pambansa at sa tuwing itatanghal ang SEA Games sa Pilipinas. Ngunit malayo pa ito maging popular sa buong bansa at kulang pa ang suporta, lalo na kung ikukumpara sa mga banyagang martial art. Noong maliit pa ang anak ko, pinaaral ko rin siya ng Arnis. Ngunit tumigil nang mapansin niyang kakaunti ang ibang batang tulad niyang nag-aarnis. Ang Arnis moves kayang gamitin sa mapanganib na sitwasyon kahit walang hawak na patpat. At kahit mga karaniwang bagay ay maaring maging sandata, pandepensa. Siya, no? Kahit maliliit, wala to. Kahit ballpen. Wala to, ganyan lang. Kamay lang yan, no? I will move backwards. Dahan-dahan mo, tumbak ka. May kasamang demo ang interview ko kay Tyke Abella, isa pang kilalang Arnis Grandmaster sa Cebu. Hindi na ko nag-ano ng effort na, pero I can get it. Opisyal siya ng PECAF o Philippine Eskrima Kali Arnis Federation, ang pangunahing organisasyon ng mga arnisador sa bansa. Kasapi rin siya ng Lapunti Arnis de Abanico, isa pang kilalang grupo na iba ang estilo sa 12 pares. Everyone are welcome, girls or boys. But in my case, in my organization, I have the number of girls are more than the number of boys, because my thinking is that the girls are the first one that should be given priority because they are the weakest. But the moment they are using that ballpen or they are using that umbrella of them, yung mga kahit tong cellphone, ginagamit mo siya, bang! Very effective. The moment you will teach them, you just hit there, ha? Ang babae. Ang lalaki walang problema kasi kahit mga bagay ng laban yung lalaki. Ang babae talaga. But I tell them, if you show them with a weapon, a gun or a dagger, this one should must hate the eye. And then second, dito, the Adam's apple, bang, bang, automatically they will neutralize. I have my Arnis here. You have your Arnis stick? May laging dala si Tyke sa kanyang bag, kahit saan. Okay. Sa airplane, mahirap silang makadetect nito. Iwan ko. I learned it from the body. You tell them, you cover it, sir. Para ng punyal, di ba? Pero ito, parang it was, magandang paggagawa ba? Hindi mo masasabi na it will become a fatal weapon. Yeah. Pero is it okay if you're telling us this, baka may mga taga-airline na nalalaman ngayon? Di ba, ang stick is round. They will never say it is a stick. I can say that I use it in a roller. But my style is abanico. That's why I'm telling you. What kind of wood is that? A light bahe. It is not the one that is the old black. Kita mo? Kayang-kaya magpatumba ng kalaban ng sinumang marunong ng Arnis. Ngunit kasabay sa pagtuturo ng mga galaw nito ay ang pagiging maestro din ng iyong damdamin. Ang dami. Bagsak na siya, no? Mahalagang aral ito para kay Kamya. Bago kasi napasok sa Arnis, palaaway si Kamya kahit noong kinder pa. Naaway ko yung anak ng may-ari ng school. Tinutukso ako, sir. Sabi niya, mataba daw ako. Damulag daw, ganyan. Sabi ko, bakit ka mangingialam? Hindi mo naman to katawan. Sama talaga akong tao pag inunahan ako, sir. Ginanyan ko niya t-shirt niya. Sinumbag ko siya ay sinuntok. Tapos pinatawag ako yung mama niya is ang principal. Sabi niya na,
hindi ka na makakaaral dito. Kailangan mo na mag-transfer ng ibang school. Kababata ni Kamya si Anthony sa dati nilang high school. At tulad ni Kamya, mapusok noon si Anthony. Kasi noon, agresibo masyado, maliit na bagay, daling mapikon. Kaya doon, maraming nag-advise sa akin, yung mga kuya ko sa arnis. Para sa akin po, kapag nag-arnis ako, parang mawala yung lahat ng stress ko kapag naka-strike ako ng mga gulong or kapag nakapag-sparring, ganyan. Parang mapapalabas ko yung emotions ko sa pamagitan ng pag-arnis. Wala kang sinasaktan. Oo, walang sinasaktan. Masama na gamitin sa masamang bagay kasi pumasok tayo dito, gagamitin natin sa tamang pamamaraan. Hindi natin gagamitin sa like ganyan yung sinabi mo na manggulpi ng ibang tao. Tinuruan siya sa arnis na huwag mag-isip gumanti sa mga dati nagpahirap sa kanya. Respeto sa lahat ang turo sa mga arnisador. Wala nang mangbubuli sa akin, hinahangaan pa nga nila ako. Sir, ay, classmate ko yan nung ano ko, siya yung si Kamya, siya yung ano, nanalo pala siya ng ano. Napaka-proud namin kasi akala namin na kahit yung mga pangyayari na dumating sa buhay mo, ginawa mo na lang inspiration para mas ano ka, sir, mas i-cheer up mo yung sarili mo, sir. Pagkatapos ng training, mahabang biyahe pa uwi ang tatahaki ni Kamya. Nag-iisa sa lansangan, ngunit kayang ipagtanggol ang sarili. Nang makarating kami sa kanila, Please na lang ako. lalo kaming humanga. At may dahilan pang mamangha. Isang oras mula sa sentro ng Cebu City, narating din namin ang lugar ni Kamya. Sa tabi ng kanilang bahay, may kuweba. Mama ko po, sir. Opo. Falls kasi yan sana dito. Full sana to, sir. Pagpasok namin, nagulat kami na may mga kwarto palang inukit sa bato. Diyan kami matutulog, like kung mga, ano talaga, CR po to. Oh, may CR pa. May CR. Ano, Wow, ang kompleto. tubig, ganyan yung tubig, oh, nasa gilid. Oh. May butas pa para sa TV. May ganito Ano tayo dito? Ang malakondo sa loob ng yungin Sada. Laking project ito ah. ay proyekto pala ng ama ni Kamya. Dating sundalo ang tatay ni Kamya na ngayon isang faith healer. Ang mga pasilidad sa kuweba ipinatayo sa tulong ng isang banyagang nanalig sa kanya. May tanong ako sa inyo, sir. Anong reaction nyo nung nag-arnis na yung anak nyo? Gusto ba niya? Para dugo kong kan, instructor sa American Combat Judo Karate. Siya sir, instructor. Ako ang So, instructor. martial artist din kayo? Siya sir, kaya nagmana yan si Kamya at sa 74 na kayo. Pangalawa sa 8 magkakapatid si Kamya sa kanyang ina na si Geraldine. May 15 pa siyang kapatid sa ama sa una nitong asawa. Gusto mo bang ipagpatuloy niya yung pag-aarnis niya? Oo. Sabi ko niya sa kanya, pag matapos ka na sa pag-aaral mo, pwede tayong maglagay ng gym. Yung parang stadium ba ng mga arnis, ikaw isang business mo yan. Sabi ko sa kanya. Kasi manumanin yan sa sir, magkawa kami ng mga munchkin, bibili kami, bibenta sa paaralan niya, pang-allowance nila, ganun, pati sa sir, galing ng training. Nag-aaral yan sir. Sila, yung mga kapatid niya sir, yung kuyang isa, yung kapatid niyang babae, gawa yan sa gabi, pastillas, gawa sila para ibenta sa paaralan yan.
Para sa mga tulad ni Kamya na kailangan magdoble kayod sa buhay, ang arnis ang siyang naging kaagapay niya. Number one is arnis. Diyan ako nababago talaga, sir. Like, masama talaga akong tao, sir, pag inunahan. Sabi ko kanina. Sa tulong ng arnis, sir, doon na nabago yung buhay ko kasi pag kahit kaano ka matalino, maganda or pinakamagaling maglaro, pag wala kang character, wala ka talaga, sir. Empty ka. Kaya natutunan ko na arnis ay nag-build up ng good character sa akin. Pangarap kong maging isang police, sir. Gusto kong makatulong sa mga tao na ngailangan. Masasabing nahanap na ng dalaga ang kanyang landas. Sa pamamaraan ng sinaunang tradisyon, nahuhubog ang disiplina, sipag, at magandang ugali ng isang nangangarap maging pulis. Sa kabila ng nakikita natin mga hindi ka nais-nais sa lipunan, nakatuklas kami ng daan sa pagiging isang mabuti Pilipino. Mula sa Cebu, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.